Ang kamatayang tanong guys dun sa aking Facebook page, Ate Red, legit ba si FT Lending? Well, tamang-tama dahil guys, kaka-text lang sa akin na in-increase lang daw yung aking credit limit. Aba bongga, kahit na hindi na ako umutang sa loan app na to, dati 2006 ata. Ginawa niyang 5,006. Kaya napasilip ako at para masagot yung mga tanong niyo ha. But rest assured yung loan app na to ay rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. Bakit nagdalawang isip akong i-take yung 5,600? Well, yan yung i-discuss ko sa inyo guys. Dahil sa pa-legit-legit lang, technically legit, and buo po siyang natatanggap. Pag-usapan po natin si FT Lending. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. Bago ang lahat guys, kung bago pa dito sa channel, please subscribe kasi loan apps po yung pinag-uusapan natin. Pinapakita ko sa inyo kung saan pwedeng umutang, sa ano yung mga loan apps na dapat nyo iwasan guys. And my aim is to give you tamang expectations about these loan apps. Hindi po ako nagpo-promote ng any loan app, tamang expectations lang po. So hit that bell notification button para lagi kayong updated kung meron akong bagong upload. So yun nga guys, pag-usapan natin ng si FT Lending. Registered. Okay, hindi ko na sasabihin yan. Ilang beses ko na yan in-explain. You can check the Securities and Exchange Commission for that. Pero the question is, uutangan mo ba yung loan app na to kung kilala nyo siya? Well, I just did. Kaka-receive ko lang po ng 5,600 sa aking GrabPay. And buo siyang matatanggap, wala siyang kartas. Babayaran ko siya 4 payments. Actually, sinabi mo 127 days. Pero 4 payments, every 15 days po ako magbabayad. Okay. Let's stop there. For those of you hindi siya kilala at gusto malaman kung paano umutang, meron lang ako i-share sa inyo guys because dami na rin yung tatanong ko, Ate Red, ano ba yung lipstick mo? Well, ito yung pinaka-paborito kong lipstick guys, especially if nagmamadali ako. Ito siya oh, yan, this one. Pag naubos to, dun po ako sa Shopee bibili. And I can also use my Shopee Pay later to pay for this purchase. Anyways, so ito siya guys. If you're interested, nakatag po yung product na to para hindi na kayo mahirapan sa paghanap. Okay, now, balik na tayo dito sa kay FT Lending. Sabi niya, nagpapahiram daw siya ng up to 30,000 pesos. Pero of course, kung bago ka pala sa loan app na to, huwag kayo ma-expect na yung matatanggap niyo. First time akong humiram dito 300 pesos na reject pa. Kaya yun, naghintay ako ng ilang months bago mag-apply ulit at na-approve ako sa 800 pesos. Tapos, tumataas po yung credit limit ko every time po natatapos ko yung loan ko. And meron siyang pa-drama kasi sabi niya revolving credit limit daw siya at bumababa daw yung interest as time goes by. Pero parang ganun pa rin siya guys. Sabi ko, ayoko na muna sa loan app na to kasi ang tas ng interest niya. And I will show you later, okay? That was 2,600 and revolving siya kasi every time nagbabayad ka, na-free up po yung space. Kala mo hard drive na-free up. Nag-free up ka po ng space sa credit limit mo na pwede mong hiramin. Pero guys, with great utang comes great responsibility. Ang kalain mo guys, kung pag hindi ka nakabayad sa loan app na to, meron po siyang fees na medyo mahal din. Kaya dapat, bago kayo umutang sa loan app na to, pag-isipan nyo. So bago tayo mapunta doon, sa pagiging nerdy natin sa mga numbers and figures dito, pag-usapan na nga muna natin yung latest yung offer sa akin na 5,600. In-applyan ko, pumili ako ng term at kaagad ko pong natanggap sa aking Grab. Kasi tinatanong niyo ako, kaya tuloy, napasilip, nag-loan, natanggap ko yung 5,600 ng buo. Kailangan mag-login ulit dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-login sa loan app na to. Then lumabas po yung mga ganito niya. Of course, we're already familiar with that. And then amount raised, 5,600 daw. And then get cash now. Ito po yung last loan ko sa kanya ha. 2,600, 923 po, babayaran every 15 days. Mukha siya mababa kasi 'di ba? Hulugan. Pero in the long run, the longer the term, di ba? Napapamahal tayo sa total interest na nabayaran. Kaya, dapat pag-isipan na mabuti bago umutang. Last payment ko was August 25, 2025. Hindi ko na nga ginamit, nagka-increase pa. Siguro namimiss niya ako. Anyway, so yun, get cash now. Meron kang pagpipili ang terms. Meron siyang ganito, 3 po yung choices. At kung sa 4 terms ka, yung babayaran mo, every 15 days, 2,072. May siningit siyang last term na sabi niya, yung last installment daw ay libre na. Ako, ito ha. Niloloko tayo dito eh. So, meron naman siyang 2 terms. Pero every 15 days daw. So, lumalabas 30 days lang to. Tapos, babayaran mo 3,598 every term. So, every 15 days. Nasa 7,200 yung binayaran mo sa loan na 5,600. 1 month lang ha. Huwag nyo na kasing isipin yung last installment, parang pautot lang yan. And then meron siyang 1 term, which babayaran mo siya sa loob ng 15 days.
ganun din. Pero makakasave ka sa interest, kaso parang ang mahal. Bakit pa napakamahal ng interest or service fees? Kasi kung titingnan mo doon sa loan agreement ha, mababa nga naman yung interest. For example, doon sa 5-6, payable in 120 days. Pero every 15 days na 4 term. Kasi yung binabasihan niya sa pag-calculate ng interest is yung 127 days po talaga. Imagine that's like 4 months and 7 days. Mautak din siya, no? Inuuto tayo. Yun nga lang, buo lang siyang matatanggap. At kung gusto mo siyang utangan, pag may credit limit ka, kahit na may ongoing loan ka, pwede mo siyang utangan. Pero guys, because of this, yung calculation ng interest, malulubog ka talaga sa interest nito. Wala tayong magagawa doon. Hindi naman tayo si SEC para magsabi, hoy, FT lending, tigilan mo yung operation mo, ayusin mo yung presentation ng interest mo. Tayo yung mga borrowers lamang. So, dapat alam natin kung anong meron bago tayo umutang. Uutangan mo pa rin ba yung loan app na to? Yes, buo siyang matanggap. So, tinry ko. Gusto ko malaman kung marireject ako or ano ba. So far na-approve naman ako. Pero hindi po siya automatic na nagpapadala ng pera sa mga e-wallet nyo ha. Nakikita niyo pa yung yung loan agreement, yung mga stuff like that. So, i-review niyo yan, of course. And then, magko-confirm kayo. Pag-confirm nyo, kailangan nyo pang mag-selfie. Selfie, ganun-ganun pa kayo. Para ma-verify talaga niya. Para makasigurado siyang umuutang ba talaga kayo. Katag din si Samsung sa video na to. Moving on, guys. Pagkatapos ko mag-selfie, ayun, sabi niya, reviewing, pero agad naman pumasok sa GrabPay ko. Nakalagay talaga na nanggagaling kay FT yung loan. Pero kung gusto yung umutang, hindi ko naman kayo mapipigilan guys. So yung loan app na to ay nada-download po sa Google Play Store and sa iOS App Store. Pero proceed at your own risk ha. Pinakita ko na sa inyo yung anong ma-expect nyo, nasa inyo na yan. And magpe-prepare ka lang ng mga valid IDs na tinatanggap ng system niya. UMID, passport, SSS. Pwede yung PRC, pwede ring postal ID, tsaka national ID. Yun lang. Kung wala kayong ganon, then huwag na kayong umapply. And yung company information, it's just optional. Ano naman sa references, guys, 5 po yung hihingi niyang references. Tapos, dun sa contact info, sabi niya ha, ito pa yung sabi niya, for credit verification purposes only, we will not contact your contacts. Pero piliin niyo pa rin na mabuti and make sure na meron kayong permission na gamitin contacts yung mga taong yun, guys ha. Kasi malay natin, hindi tayo sumagot, baka matawagan. So, piliin ng mabuti kung sino yung ilalagay nyo doon. So, kung gusto nyo talaga yung step-by-step process ng pag-apply sa FT Lending, you can check my older video because parang summary lang to. And mga additional input from me lang. At kung meron ba kayong gusto mga loan apps sa pasilip, let me know in the comment section below. Na kung ayaw nyo sa style ni FT Lending, meron naman tayong mga loan apps na pwede mo nang subukan bago tayo mapadpad dito kay FT Lending. And I have a playlist, legit loan apps playlist by Ate Red na na-prepare para, mas mabuting i-check nyo muna yung mga loan apps na andon bago kayo mag-try dito sa kay FT Lending. So yun lang mga guys, I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog. Bye!